Okay, tuloy po tayo sa ating next topic, page 24, how to do the survey. How to do the survey. So nakita natin kanina na ang mahalaga, meron 8 qualities na malusog na iglesia, 8 principles. Ang kailangan ay alamin yung weakest quality, use the strength to work on your weakness, at para gumawa ng ganoon, kailangan alamin natin ano ang ating strengths and weaknesses. So, kailangan magkaroon tayo ng church profile sa ating iglesia. Paano magkakaroon? Kung wala tayong ganitong profile, mahirap magpatuloy. Pag meron, tuloy-tuloy na sa implementation. So, paano magkakaroon ng church profile? Gagawa tayo ng survey at ito po ang mga hakbang para gumawa kayo ng survey sa inyong iglesia para magkaroon kayo ng profile ng church nyo. Okay, so number 1 on page 24 is confirm the support of your pastor. Huwag munang magpatuloy sa NCD at huwag munang gumawa ng survey na hindi pa 100% supportive ang pastor nyo. Kaya sana, nandito ang pastor nyo ngayon. At mukhang lahat, nandito ang pastor. Kung sakali kayo na mananood, nandito ang mga miyembro, hindi kasama ang pastor nyo, ang kailangan ay ipaliwanag sa kanya tungkol sa NCD. Pwedeng ibigay yung book, The ABCs of NCD. Or better yet, Color Your World with NCD. Or itong video, pahiramin sa kanya. So kung sino may hawag na video, pwede nyo itong i-burn. Pwede, payag ako, no problem. Burn yung video, pahiramin sa pastor nyo, mananaw ng pastor, para alam niya kung ano ang NCD. Pag alam na, pag supportive na, pwede na magpatuloy. So number 1, bago mag-survey, number 1, confirm the support of your pastor. Tapos, number 2, is set the survey date. Set the survey date. Kapag gagawa kayo ng survey, ang mas maganda ay sama-sama, sabay-sabay. Magkakaroon ng 30 members, mag-fill up sila ng form. Ang mas maganda ay isang upuan, i-distribute sa kanilang lahat at sama-sama gagawa. Mahirap kung ibibigay sa 30 members, iuuwi nila sa bahay at isasauli sa'yo. Mahirap makuha eh. Mahirap habulin silang lahat. Hindi lang mahirap, kung minsan, kapag panahon para mag-submit, natatakot ang miyembro. Kasi akala niya o nasa isip niya, kapag isasubmit niya ang kanyang survey result, babasahin ni pastor. At malalaman niya kung anong sinabi ng miyembro tungkol sa church. Kaya kung minsan, kung may mga hindi masyadong maganda, ayaw nang ibigay. O kung minsan, ang ginagawa, pinapaganda niya ang mga sagot. Para kung babasahin ni pastor, aakalain niya, gusto niyang lahat sa church. So kung individual, mahirap eh. Ang mas maganda, lahat, upo, ibibigay, lahat sasagot, lahat magsasubmit, sabay-sabay. Mas maganda yan. Tapos sabi din dito sa pangalawang paragraph, under number 2, the questionnaires are due 1 month from today. So nandito na tayo ngayon for meeting number 1. Ang kailangan, mamaya, mag-set tayo ng date for our next meeting. NCD, network meeting number 2. Kapag babalik tayo for the next meeting, kailangan dala-dala ninyo ang mga questionnaires. So 1 month from today, isasubmit na para magkaroon kayo ng church profile. Sabi din dito on the second paragraph, number 2, the questionnaires are due 1 month from today. The best time to do the survey will be within 2 to 3 weeks from today. This will give you enough time to prepare, but you will need to start soon. The date we suggest for you to do your survey is 2 weeks from tomorrow. So Saturday ngayon, Linggo bukas, ang pinakamadali ay after the worship service, iipunin yung tao. At sabay-sabay, sasagot sila. Ang pinakamaganda ay 2 weeks from today. So gagawin, please pause the video at dyan sa inyong network na mananood, lilinawin ano yung petsa 2 weeks from today. Yan ang suggested date para sumagot sa questionnaire. Please pause the video po.
Okay, tuloy po tayo sa number 3, page 25. Number 3 is, secure the NCD questionnaires and the pastor's form. So merong questionnaires and a pastor's form in English, Tagalog, and Cebuano. Magdi-decide kayo ano ang language na gagamitin nyo, anong dialect. Kung Tagalog, lahat Tagalog. Kung English, lahat English. Hindi pwedeng karamihan Tagalog at may 5 gusto nilang English. Tagalog, English, English. Kasi may database na Tagalog, may database na English. So yan ang kailangan i-decision nyo. Tapos kunin yung questionnaires. Yung questionnaires ay nasa likod ng manual. Philippine Implementation Guide, the NCD, on pages 233 hanggang 241. Nandiyan ang mga questionnaires. Tapos, meron din pastor's form. Ang pastor's form ay nandun din sa likod sa pages 242 hanggang 56. Yung pastor, kailangan niyang sagutin yung pastor's form. Kung hindi niya sasagutin at hindi ibibigay, isasubmit yung impormasyon, hindi pwedeng tapusin yung processing of your church profile. It's essential, kailangan ibigay yung pastor's form. So, kunin yung impormasyon para i-process, para ibigay sa inyo yung inyong church profile. So, yun po ang number 3, secure the NCD questionnaires and pastor's form. Madali lang, nandyan sa likod ng manual. Diyan makukuha. Okay, ang number 4, susunod na gagawin is photocopy the questionnaires. So, nasa likod ng manual, yung master, Xerox na lang. Pwede, no problem. We have the right to Xerox the questionnaire. Pag i-Xerox yung questionnaire, 30 copies, kailangan titiyakin malinaw yung copy. Ang naranasan ko sa isang church minsan, pina-Xerox nila yung copy, dumating ako sa survey, ang labo ng copy, yung mga 30 centavo type. Hindi mabasa. So, kailangan Xerox na mababasa. Yon. Okay, ngayon tuloy sa page 25. Susunod na gagawin, number 5, is select survey participants. So, pumili ng 30 members. Yung 30 members, sila ay sasagot ng questionnaire. Yun lang ang kailangan. 30 na lang. They represent your whole congregation. Isa sa 30 ay yung pastor. So, the pastor and 29 others. Ang ginawa sa ibang church na naging effective, pinili nila yung sasagot, tapos nung nilapitan nilang tao, sabi nila, pinili ka ng pastor para sumama sa survey. Sabi, oy, aba, akong pinili. Lalong tuwang-tuwa sila para makasama. So yan ang isang technique na siguro gusto niyong subukan. Tapos, yung sino ang pipiliin? Meron pong 4 na katangian na kailangan sa tao na sasagot. 4 na qualifications. Hindi pwede basta-basta ang tao sa church na sasagot. 4 qualifications dito po sa page 26. Una, it's someone who is committed to the church. Pangalawa, they have a regular ministry responsibility. Pangatlo, they are a member of a small group of any type. So putting Sunday school, cell group, G12, women's group, any type of small group. Basta kasama sa isang small group. Ngayon, kung wala kayong small group of any type sa inyong church, kung sakali wala, itutuloy na lang kahit wala, pero halos sigurado, alam ko na ang weakest quality nyo. It's comprehensive small groups. Alam na natin, pero pwedeng ituloy para siguraduhin. So, kailangan kasama sila any type, a prayer group, a word group, any type of small group. Yun. And then number 4, kailangan they can understand the language of the questionnaire. Kasi hindi babasahin sa kanila, hindi ipapaliwanag sa kanila, hindi ita-translate sa kanila. Kailangan marunong magbasa yung language na yan. Oo. So, pag i-translate yung English to Tagalog sa kanila, o kailangan basahin, nauunawaan, sasagutin. So, yun po yung 4 qualifications. Ngayon, of those with the 4 qualifications, what if you have more than 30? Halimbawa, meron kayong 60 members, lahat ay na-meet yung qualifications. Kung ganoon, cross-section na lang. Cross-section. Babae, lalaki. Bata, may edad na.
O, youth, may edad na. New members, old members. Basta't representative ng buong congregation. Approximately. May cross-section. May magandang representation. Okay, tapos, page 26 pa rin, what if you don't have 30 qualified members? No kaya, meron kayong 40 members sa inyong iglesia, pero 20 lang ay qualified. If you have less than 30 qualified members, use all the qualified members. Kung 29, 20, or 5. Kung ilan sila. Basta lahat ng qualified, sila ay sasagot. Okay po ba? So, ganun. So, if you have 20 members in your church, and all 20 are qualified, all 20 sasagot. If you have 20 members in your church, and 15 are qualified, 15 ang sasagot. Basta lahat ng qualified. So, a church of any size, pwedeng gumawa ng survey. If you have a house church of 6 members, pwede din sila. Basta lahat na qualified ay sasagot. Okay, tapos, page 27 po, warning. If you do not follow the directions on page 26, the results of your church profile will be unreliable. Oo. So lahat ng instructions nandyan, kailangan sundan. Halimbawa, kung meron kayong 50 qualified members, 20 lang ang sasagot, your result will be unreliable. Pero kung 20 lang ang qualified, 20 ang sumagot, okay. Yan. Ganun na lang. Sumunod sa lahat ng instructions, mahalaga po. Tapos, meron tayong worksheet. You may want to use the NCD Survey Participant Worksheet on page 37. So, kung pwedeng sumilip sandali, meron isang worksheet sa page 37. Kung makakatulong sa inyo, pwedeng gamitin yan para ilista yung mga 30 na tao na sasagot sa questionnaire. Kung hindi nyo kailangan yan, okay. Kung ano makakatulong, basta't kunin yung 30 people para sumagot. Tapos, page 27 pa rin, what if your church has no pastor? Kung walang pastor sa inyong church, yung top leader ng iglesia, siya ang sasagot sa questionnaire at siya ang sasagot sa pastor's form. So kahit wala kayong pastor, pwedeng-pwede pa rin. No problem. So yun po ang number 5, select the survey participants. 30 according to the qualifications.